Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala. Katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inabot ng pangaral ng mensahe na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Maging dito sa atin sa Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na itinagkalog na sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay August 8, 2025. Ganang oras 4:23 hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon po sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, sa kanilang tahanan, upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral, araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 ng hapon. At muli, isang mabiyaya pakinig po sa bawat isa at loobin po niya Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat ng abutin ng pangaral ng The Assembly of Hawa Teach. Ang ating pong paksa sa pagpong ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ikalimang bahagi na, araw po ng Biyernes o ngayon. At ang ating pong paksa, hinggil po doon sa mga ngaral o Ecclesiastes 12:13. So, lahat ay narinig. Sabi niya, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayun. So, minsan pa natin pasalamatan si Abay Hawa sa pagkakataon na binigay sa atin sa lahat ng ating mga kapatid. Pagkakataon, kaya nga po nung ating binabanggit lagi natin, pagkakataon para tayo ay makagawa ng pagbupihan habang may panahon, habang may pagkakataon. Huwag nating sayangin, aksayahin yung araw, yung bawat segundo, minuto, oras, araw, linggo, buwan, at minsan maabot na taon. Napakasarap na habang malinaw pa yung ating pag-iisip, habang malinaw pa yung ating pandinig, malinaw pa yung ating mga mata, ay yung kapangyarihan ni Abay Hawa ay naramdaman natin. Ang pinakamahirap kasi sa panahon na kung saan lahat yan lumabo na. Lumabo na yung mata, pandinig, pati panlasa, nawala na. So yung kabutihan ni Abay Hawa, hindi niya nakita. Yan ang pinakamasamang nangyari. Yung panahon na sana naranasan. At nakakalungkot na marami ang hindi nakakaranas noon. Pero marami rin naman nakakaranas. Doon sa mga nakaranas, kabilang na ako doon. Yun nga ang binabahagi natin, binabahagi ko na maranasan din, mga kapatid. Yung ginagawa nating pangangaral araw-araw, kabilang po yun eh. Araw-araw, nagsisikay tayo na makapangaral. Ginagawa natin yung tungkulin na ibinigay ni Abay Hawa. So sana ganun din yung mga kapatid. Kasi bawat isa sa atin may tungkulin, hindi isa lang
Hindi lang yung mga ngaral, pati lahat ng pinangangaralan, may tungkulin bawat isa sa atin. Napakatandaan mo natin yan. Lahat tayo ay binigyan ng kanya-kanyang tungkulin na dapat nating ganapin. Hindi lang mo tayo tagapakinig, tagapanood. Mga kapatid, hindi lang mo. So, sabi mo nga, marami ang hindi nakakaranas noong salitang pag-ibig. Pero marami rin sa mga kapatid natin na nakakaranas na. Kasi ginaganap nila yung kanilang tungkulin. So, magandang hapon sa lahat ng ating mga kapatid. At ganun din yung mga nagpapalo sa atin. Magandang hapon sa inyong lahat. Doon sa, marami ako nakikita yung mga nagkukomento doon sa atin sa YouTube. Merong sumusubaybay. Salamat sa lahat ng nagpapalo dito po sa ating page. Maraming salamat Pagpatuloy niyo lamang po ang pakikinig. Magandang hapon, Brad Emiliano Umali, Juliet Umali, Melchor Pasis, Jen L. Juarez, Sister Shirley Radarisa, Carlo Roll, Brad Wilfredo Bedes, kasama na si Brad Pedro at Sister Dominga Bedes. Ayan, araw-araw din itong mag-asawa na ito na nanonood, nakikinig. Ayan. Sister Ging Macar, magandang hapon. Brad Edmundo Umali, Brad Noli Tungkua, Leonardo Orsiga, Sister Elizabeth Benz, magandang hapon. Sister Chris de la Cruz Kim, Lisa Indinibli Corsiga, Sister Loren Paulan, magandang hapon. Ayan. Medyo masakit po yung aking lalamunan. Si Bradnell Umali. Ayan. At sino ho ba yung mga kapatid na nasa GC? Brad Leonardo, Melchor, Iliano, alas 4:31 na ho. Brad Fortunato Juarez. So, sige, tuloy na tayo doon sa ating paksa. So, dapat yung pagkatakot kay Abay Hawan dapat mangyari. So, pagka tayo natakot na 1526 ng Exodo, wala siyang sakit na ilalagay sapagkat siya yung Diyos na nagpapagaling. Kung doon sa ating pinag-aralan sa loob ng 4 na araw, 5 araw tayo ngayon, at bukas kung loloobin ay 6 na araw. Sa loob ng 4 na araw na ating pagtalakay tungkol dyan sa sakit, nakita natin kung ang lalaki ng pananampalataya, yun kung isang paralitiko, isang 12 taong inaagasan, isang bulag, at marami pang iba marami pang iba na naka-recorded sa kasulatan. Kaya yung sinasabi niya doon sa 9:12 ng Mateo, nang marinig ni Yahweh siya, sinabi niya, hindi na kailangan ng magagamot ang malulusog, kundi ang mga may sakit. So, pagka tayo, wala tayong sakit, masarap ang pakiramdam natin dahil wala tayong sakit. Yun ba? So, yun ang gusto mangyari niya, yung wala tayong sakit. Yun naman. Ang nangangailangan lang ng pagpapagaling, naturalmente yung may sakit. Pero kung palusugo tayo, yung ating pangatawan, hindi man natin kailangan ng magagamot. O yung doktor. Oo. Pero diyan sa Mateo,
na aking binasa, yung manggagamot dyan, walang iba talaga si Abay Yahweh. At nung siya nga ho ay makitulad sa tao, doon makikita natin. Tignan nyo ito, dito sa Mateo, kung ilan itong mga pinagaling dito, sa Mateo 8, no? Uno, pagbaba ni Yahweh siya mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao, lumapit sa kanya isang taong may ketong. Lumuhod sa harapan niya sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y mapagaling at magalawang malinis. Hinawakan siya ni Yahweh siya at sinabi, oo, nais ko maging malinis ka. Gumaling at luminis na agad ang ketongin. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Yahweh siya, huwag mong sabihin ito kanino man, sabi pumunta ka at magpasuri sa pare. Yun ang ginagawa kasi. Nagpapasuri doon sa mga pare, saserdote, priest. At pagkatapos sinabi niya, palibasa nga, nasa lumang tipan sila nung panahon na ito. Kaya nga, maliwanag yung ating aral na yung Mateo, Marcos, Lucas, Juan, talagang nasa lumang tipan sila. Hindi sila yung nasa bagong tipan, no? Mag-alay ka ng handog na iniutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw ngayon magaling at malinis. Sino nagpagaling ng may ketong? Doktor ba? Hindi. Si Yahweh siya. 5. Pagpasok ni Yahweh siya sa Capernaum, lumapit sa kanya isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap. Ginoong aking katulong ay naparalisado. Siya po ay nakaratay sa bahay at lubang nahirapan. Katulong mo ito katulong ito ng isang kapitan Romano. Katulong niya, hindi wala siyang kaugnayan, basta katulong. O sinabi ni Yahweh siya ay papupuntahin ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat dapat napuntahan pa ninyo ang aking bahay. Tingnan niyo pala ng palatayan nito Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya iyon. Namang si Yahweh siya'y namarinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya. Tandaan ninyo, napahanga siya Tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa pagnakasalo ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit, ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian, tinutukoy niya yung mga Israelita, ay tatapon sa kadiliman, mananangis sila doon at mangangalit ng kanilang mga ngipin. At sinabi ni Yahweh siya sa opisyal, umuwi ka na, mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras din yon, gumaling ang katulong ng kapitan. Alam niyo ba itong binasa ko? Kung natatandaan ko, mga 90s ko pa naririnig sa mga mangangaral yun. Sa mga pastor, born again. Pero ang tanong, yung bang pinakinggan nila, isinabuhay ba nila? O pinapractice ba nila? O in-exercise ba nila yun? Yan. Gano'n ba kalaki? Pero utusan lang. Di ba? Ang sarap pakinggan, ang sarap panoorin, ang sarap basahin, pero ikaw mismo sa buhay mo, isinasabuhay mo ba yun? Gano'n kalaki ang pananampalataya ng bawat? Alam niyo ba yung ini-exercise natin magmula nung Lunes hanggang sa ngayon? Kung paano natin gamitin yung salitang pananampalataya. Kung alam na natin na si Abay Yahweh lang pala yung manggagamot, so totally hindi natin kailangan talaga ang manggagamot dahil siya base dito sa Mateo 9:12, sabi niya, at datapot ng itim marinig niya, kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot kundi ang may sakit. So, ang may sakit at manggagamot, yung manggagamot dito na tinutukoy, walang iba kundi si Abay Yahweh. Nung siya ay nakitulad sa tao, siya nagpagaling.
Nagpagaling na may ketong, nagpadilat ng bulag, inagasan ng 12 taon, napagaling niya. Ano sabi ng babae? Mahipo ko lang ang damit, yung laylayan. Kasi sa mga Hudyo, meron yung pinakalaylayan, yung tasil na sinasabi. Hanggang sa ngayon, meron dyan sa Israel at saka sa Jerusalem, na mahipo ko lamang yun, gagaling ako. Ganon kalaki yung pananampalataya. Di ba? At napakabigat noong, kung natatandaan nyo kahapon yung sinasabi niya dun sa paralitiko, sabi niya, tumayo ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Or magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Paralitiko siya. Paralitiko. Pinababangon siya. Anong klaseng pananampalataya? Siguro kung halimbawa, ilagay mo yung sarili mo doon sa paralitiko, sasabihin mo, paano ako makakabangon? Paralito ko nga ako. Paano kung tatayo? Di ba? So, dito lang, alam ni Yahweh siya na may pananampalataya itong taong to. Sa hirap ba naman? Pero mo, 38 taon. Di ba napakahirap nun? Ikaw bedridden. Di ba? Tapos inutusan siya. Tumayo ka. Tumindig ka. Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Parang itsura yung katulad ng folding bed. Hindi ko siguro yan yung kamang malalaki. Hindi ba? So, ini-exercise dito natin yung ating pananampalataya. Magawa kaya? Alam niyo, may mga tanong na, magawa kaya? Alam niyo, pagka nagawa na natin yung sinasabi niya, kaya niya yata ang masaya, na nanirahan dito sa mundong ito. Bakit? Pero kung dahil lang sa iyong pananampalataya, may sakit ka, tapos pinagaling ka. Di ba dapat lumundag ka sa tuwa? Ito lamang, yung tayo iligtas dun sa kasalanan. Hindi ba dapat lumundag ka na sa kagalakan? Pero kung sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, bilyon ng tao, pero isa ka doon sa pinatawad yung kasalanan mo, hindi ka na nagkakasala. Pero sa iba, hindi nila nakikita. Yung sinasabi ko, hindi nila nakikita. Pero doon sa ibang kapatid, andun. Galak na galak. At doon sa kagalakan nila, sabi ko nga sa inyo, yung nangyari ng Pentecostes at yung panahon na talaga namang, pero mo yung kanilang pag-aari, ibinabahagi doon sa mga apostol. Ganon yung naramdaman nilang kagalakan. Kung ilalagay natin sa panahon na ito, meron bang ganon? Meron naman. Sa mga kapatid natin, siyempre, tatandaan nyo, yung nangangaral, lalo't merong espiritu, siya yung makakaramdam niyan Kung yung kapatid ay tuwang-tuwa, galak na galak, nagpapasalamat kay Bayhawa, hindi pwedeng hindi malaman ng mga ngaral. Nakatulad din nung nangyari doon sa mag-asawang si Ananias at si Sapphira. Paano nalaman ni Pedro na ito'y naglingid ng isang halaga kung hindi ipinaalam ng Espiritu kay Pedro? Bakit niya nalaman na yung mag-asawa naglingid ng bahagi doon sa pinagbilan? Bakit? Natural na merong espiritu si Pedro.
So, ganun din sa atin. Kung ang isang mangaral may banal na espiritu, hindi po pwedeng hindi niya malaman. Hindi po pwedeng hindi niya ipaalam. Di ba? Kung ini-exercise niya yung pananampalataya ng kapatid, hindi po pwedeng hindi niya malaman. So, ang daming pinagaling ni Yahweh. Isa-isa nga ho natin eh. Hindi lang yan, ang dami. Yan ang katunayan, yung sinabi ni Isaias sa 53:4. Ang Biblia Tagalog 1978, tunay na kanyang dinala ang ating karamdaman. Ating mga karamdaman, binala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinilagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinala. Alam niyo yung salitang binala ang ating karamdaman? Ano sabi niya? Sa magandang balita Biblia Tagalog, tunay nga inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga. Ito yung dapat maramdaman natin, maranasan natin yung pagkakaalis ng karamdaman na yun sa bawat isa sa atin. Yun dapat po ang maranasan ng bawat sa atin. Di ba? Akala natin isang simpleng bagay lang, pero nangangailangan ka talaga ng pananampalataya. Katulad ng isang sundalo na yun, no? Sabihin mo lang. Sabihin mo lang, sabi niya. Kasi ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno, sabi niya. At may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya na pumunta ang isa naman, halika, siya lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito. Ginagawa nga niya. Namanga si Yahweh. Bakit ano sabi ba niya? Ito ang sabi niya eh. Sabi ni Yahweh, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Pupuntahan niya. Pero iba ang sagot noong kapitan. Sabi niya, ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo ang aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. At hindi na pananampalataya nito. Diba? Sabihin mo lang. Hindi natin kailangan ng albularyo. Lalo sa probinsya. Ang kalimitang pinupuntahan dyan, albularyo, dahil wala ka naman pera eh. Ang albularyo, kung magkano lang ibigay mo eh. Pero dapat mong puntahan ba yan? Hindi. Si Abayawa pa rin ang magpapagaling, hindi albularyo. Ganon din naman yung mga nagsipag-aral na tinatawag ng mga doktor. Si Abayawa talaga nagpapagaling, hindi sila. Yung naging tanong ni Brad Jess kahapon kung sila'y nagiging instrumento. Pwede siguro maging instrumento kasi yung doktor do sa Genesis, naging instrumento para doon sa pag-iimbalsama eh. At pwede din siguro maging instrumento sila para yung tao mamatay. Diba, katulad na nangyari yung vaccine. Diba, sila yung nagtuturok. O marami namatay doon na. Hindi ba? Pero yung magpapagaling kay Abayawa. Paano yung Brad, yung mga gumaling? Hindi ba? Sabi nga ng iba, yung daw katawan talaga natin, meron namang self-healing. Ano ibig mo sabihin self-healing? Di ba? Mayroong mga manggagamot o doktor, self-healing. So, hindi mo na kailangan si Abayawa dahil may self-healing na. Tama mo ba yun? Ang dami, no? Ang daming, kumbaga, yung mga katuwiran ng laman, katuwiran ng tao, nagsasala-salabat yan, no? Naglalaban-laban. Diba? Samantalang sinasabi ng kasulatan, siya yung healer. Diba? Isa pa nga ho yun, yung sinasabi nga yung ating inunoy, meron mo 38 taon. Sabi niya, gusto mo bang gumaling?
Natural. Di ba? Pero nasagot, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Lahat ng tao nakatingin doon sa paggalaw ng tubig, doon sa kakalawkaw. So, ganoon din. Sa panahon natin, nakatingin lahat doon sa mga bagay. Lahat ng nilikha niya, puno, ugat, prutas, ultimo prutas, nakakagaling na eh. Di ba? Avocado. Nagsalimbayan. Lalo na nung yung Facebook at saka YouTube, TikTok. So, dumami ng dumami. At alam niyo ba na itong katawan natin, sa kapulungan. Kasi nasa labas, hindi naman sila templo eh. Ni Yahweh. Tira ninyo. Isipin na lang natin. Marami sa atin takot. Kaya ka pumupunta sa doktor dahil takot ka na mamatay. Takot kang mamatay, takot kang maghirap. Yun yung kaya ka pumupunta eh. Kaya ngayon, ang nagiging kaisipan ng tao is ang makapagsasalba, doktor. Yun yan eh. Tanggapin man natin, hindi. Yun yung pinakamalapit na paraan. Kinakailangan magkaroon ng mediator. Tagapamagitan. At yung tagapamagitan na yan, walang iba kundi yung doktor. Di ba? Pero alam niyo ba, nung sabihin niya na kayo yung templo, ano ibig sabihin niya na tayo yung templo? Bakit natatakot tayo na itong katawan na ito ay mamatay, samantalang hindi na pala naman ito atin? Ano yung kinatatakot natin para mamatay? Hindi naman pala sa atin na ito eh. Hindi ito sa inyong sarili, kundi kay Abay Yahweh. Kung nung una nabuhay tayo, ginamit nga natin itong katawan na ito sa lahat ng uri ng gawa ng laman eh. Pakikiapin, pangangalo niya, kasinungalingan, pagnanakaw. Di ba? Nakikipagbugbugan. Di ba? Pinakialman nga natin ito nung una eh. Pero ngayon, hindi na. So ano yung kinatatakot natin? Na tayo ay mamatay. Talaga namang tayo mamatay at katakdaan ng tao yan eh. Di ba? Bakit tayo natatakot na mamatay samantalang hindi naman pala ito atin, itong katawan na ito, kanya na ito eh. So ano, kinatatakot natin na hindi naman pala atin yan. O di hayaan mo siya yung makalaga nitong katawan na ito, hindi na atin to eh. O di pangalagaan niya, kanya yan eh. Pero bakit kung ano-ano ang ginagawa natin sa katawan na hindi naman pala atin? Di ba? Pagka binalikan natin yung unang Korinto 3:16, tinan ninyo. Para mas maintindihan natin, ilang taon na natin itong napakinggan, na itong templo na ito, hindi, sabi niya, unang Korinto 3:16, hindi ba ganyan nalalaman na kayo templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Pero may maging templo ko yan. Di ba? Ano sabi ho dyan? Kung tayo yung templo, sabi niya, sa 17, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito'y kayo. Kanya na pala ito. Pero bakit tayo natatakot na mamatay itong templo na kanya naman pala? O di hayaan natin. Kanya yan eh. Di ba? Kanya yung templo. Itong templo natin, itong templo na ito, kanya. So bakit tayo natatakot? Hindi naman pala ito atin. O di hayaan natin siya yung mga laga ng templo na yan. Hindi na tayo. Huwag na tayo mga kapatid. Nang sa ganon, mawala yung stress. Pag-iisip. Oo nga, ano?
Kaya nga minsan, ang daming itinatapong pera, gamot, maintenance. Meron ako na, si Chris Aquino, ilang bang gamot ang tinitake niya? 22. Pero papasukan mo ng yung templo niya. Sisirain at sisirain yan. Tinamin nyo, siya yung gumawa niyan. Tapos pinakikialman ng tao. Wala na mangyayari. Siya nga. Tapos, sino pagbibintangan pagka nasira? Yung magulang, minana, pagkain. Hindi kasi tama yung pagkain na kinakain mo. Ayun ang pagbibintangan. Pagka sira na yung kidney, sira na yung puso, yan, makolesterol, taba, kung ano-ano mga pinagkakakain. Yun ang pinagbintangan. Pero hindi pala alam na tao rin na sumira. Hindi ba? Kaya nga po sinasabi ko, kung alam lamang ng mga doktor na nagbibigay ng sakit si Abay Hawa. Kasi wala na silang gagawin eh. Ibig sabihin, mabubuko sila na ginagawa ko rito, bakit pa ako ay nagdoktor kung siya pala yung Kasi ang ipinaisip nila ng mga manggagamot, kailangan natin ang doktor pagka may sakit. Yun ang ipinaisip ng doktor. Yun ang tinatawag nating brainwashing. Di ba? Indoctrination. Hindi lang sarili yun, nag-i-indoctrinate. Pati dyan. Ipinaisip nila, kailangan nyo kami. Kaming mga manggagamot, kaming doktor. Mamamatay kayo. Nasa amin ang inyong buhay. Yan na. Pagka dumating na tayo sa puntong yun, lumalabas na ang ating pagdakila na andun na sa mga doktor. Wala na sa kay Abay Hawa. Inalis na natin kay Abay Hawa. So itong ating tinatalakay na ito, pag-exercise ng ating pananampalataya. Di ba? Alinman doon sa aking binasa, doon sa babaeng 12 taong inaagasan, sa paralitiko, sa isang bulag. May bulag pa ho yan eh. Ayun, yung Marcos 5:28, sabi niya, tiyak, gagaling ako, mahawakan ko lang yung kanyang damit. Ito yung 12 taong inaagasan. Tapos yung yung Kapitan Romano, ilan na ho yan? Dami na, di ba? Yung isa pang Cananea, meron na ako, nakuha ko yung isa pa. Itong Cananea na lang. Sabi niya, ito ay nakalagay sa 15 na Mateo, 15:22. Isang Cananea nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin, ang anak kong babae, hinapian ng demonyo at labis na pinahihirapan ito. Alam niyo yung kung ano ibig sabihin nito, yung lunatic. Yung salitang sinapian, moonstruck. Ano ba yan? Nasisiraan ng bait. Pambira, Ito ang kalimitan, yung sabi niya, yung moonstruck ay tumutukoy sa salitang Grego na seleniasomai, na nangangulugan na maapektuhan ng buwan. Yung paniniwala ng mga Hudyo, pagka daw bilog yung buwan, ito, kaya yun, yung mga pamain, ito nangyari ulit. Dahil doon sa buwan. Ngunit sa katotohanan ay tumutukoy sa mga kondisyon tulad ng epilepsy o sakit sa pag-iisip na pinaniniwala ang lumalala ng impluensya ng buwan. Kaya nga tinawag niyang moonstruck. Yung nagsisisure, kumbulsyon. Kahit na ang kaso ay pagkakaroon ng demonyo, isa laman. Sa laman. Di ba, pinalayas yung demonyo isa laman eh. Alam naman natin ang demonyo eh. Yung diablo, di ba laman? Di ba?
Yun, lunatic o yung pagkasira ng isip. Sa laman din. Talagang dalawa lang eh. Spirito at saka laman. Walang in-between siya, spirito at saka laman. Yung diablo, yung demonyo na binabanggit, laman pa rin. Ano nangyari dyan? Gumaling ba ito? Sabi niya rito, 23, ngunit hindi sumagot si Yahweh, lumapit ng kanyang mga lagad, sinabi kay Yahweh, palisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa akin. Tingnan niyo pala ng palakayan nito ha. Sumagot si Yahweh, sa mga naligaw na tupa ng sambayan ni Israel lamang ako sinugo. Ano sabi noong babae? Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod ito at nagmamakawa. Lumuhod, nagmakawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. 26. Sumagot si Yahweh, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Pero mo yung salita na yun, na itsura na ipinagpapalagay na aso, yung Kananea, 27, ano sagot ng babae? Totoo nga, Panginoon, ngunit ang aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae. 28, sinabi sa kanya ni Yahweh siya, ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hiniling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Meron ba siyang ginamit na anumang uri ng instrumento para gumaling yung anak ng Kananea? Wala. Uminom ba siya ng banaba, luyang dilaw? Di ba? Wala eh. Talagang si Abayhawa lang. Yung Kristo, yan ho, yung si Abayhawa na nakitulad sa tao. Siya lang ang nagpapagaling, walang iba. So yun mga kapatid, sana, yun na naman ako eh, sana, sa napakarami nating sitas na binasa tungkol doon sa salitang pananampalataya at pagsunod, yung paralitiko sumunod doon sa sinabi ng Kristo. Di ba? Matindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, lumakad ka. Hindi ba sumunod siya? Sumunod. So, ang susiho dito yung salitang pagsunod. Pag tayo ay sumunod, tatandaan natin, wala na akong ilalagay siya. Ano mga karamdaman? Basta may pagsunod. Siyempre, kung walang pagsunod, makakaasa kayo. Isang araw, wala kang sakit ngayon, daratal yan, o darating. Hindi ba? Kaya mga kapatid, sana ho ay pag-ibayuhin natin ang pagsunod. At yun nga, sana wag masayang yung bawat oras, panahon na ating ginugugol dito sa mundo nito. Mas makabuluhang oras. Kasi matagal na naman nating inaksaya yung ating panahon. Siguro naman, yung mga panahon na ito, ituunan natin yung pansin natin, kaya ba ginagawa? Ulitin ko, itong templong ito, hindi na atin. Inaalis sa atin ni Abayhawa yung pag-iisip, stress, para dito sa katanong ito. Hayaan natin siya. Siya. Kung dumating na sa atin yung katakdaan, wala tayong magagawa eh. Kahit na sabihin mong pagkarami-raming pera, dugtungan yung buhay, wala makapagdudugtong ng buhay. Pagka inilagay na ni Abayhawa yung katakdaan. O di hayaan na natin si Abayhawa. Di ba? Konti sakit ng ulo, takbo kay Doc. Pwede naman, inuman lang natin ng tubig. Di ba? Ba't hindi natin subukan? Huwag natin biglayin at baka mamaya hindi natin kaya. Dahan-dahan. Pakiramdaman natin yung ating katawan. At least, in-exercise natin yung ating pananampalataya. O di pagka napagtagumpayan natin, yun. Di ba kagalakan na naramdaman mo, buhay si Abayhawa. Di ba? Salamat si Abayhawa, pinagaling ako. Yun lamang mawala yung sakit ko na
bato sa abdo. Bah, ang bihira. Sobrang nanggal ako. Kita ninyo. So yun po mga kapatid, gawin po na may hawa bukas. Ituloy po natin yung ating ika-6 na bahagi. Muli, magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Balikan ko lang po yung mga hindi pa natin na tatawag. No? Brad Sam Rotoni, Sister Lolita Corsiga, Sir Lore Calderon, Leonardo Corsiga, Sister Cristina Juarez, Janmer Corsiga, Shirley Bandojo Abrera, Brad Rodelio Nava, magandang gabi. Sister Rosly Bandojo, magandang hapon na rin dyan. Sister Jo LB, magandang hapon. Sabi ni Sister Jo LB, salamat po Abay Hawa, kalooban mo po ang mangyari sa bawat isa at mga mahal namin sa buhay at sa lahat na kapatid sa kapulungan. Joel Suela, Cristina Juarez, tama po bro. Sebastian Juarez, Carlo Rol, tama po bro. At yung pagpapagaling ni Yahweh kahit hindi niya kaharap, gumagaling. Hindi tulad ngayon, pagkalayo-layo ng doktor, pupunta ka pa. Totoo yun. Talaga, di ba? Pupunta ka sa pagkalayo-layo at pagkatapos, pagdating doon, ang daming nakapila. Minsan hindi ka matingnan man lang ni Doc sa dami ng pasyente. Mantala kung nasa bahay ka lang o mananalangin ka. Di ba? Napaka simpleng-simple yung ating pinag-aaralan. Kaso nga lang, ang unang kalaban kasi yung laman. Sabi nung laman, puntahan mo si Doc. Magaling yun. Yun ang kalaban. Samantalang kung mananalangin ka sa bahay, di ba? At kung may karamdaman ka, di alam naman ni Abay Hawa na may karamdaman ka dahil siya naman yung nagpagaling. O di kung ano yung kalooban niya, mangyari. Hindi yung nararatel-ratel tayo, ninenervyos. Kasi yun ang kalaban yung nervyos. O di pagtaas ng BP mo at nawala ka na ng oxygen, tuloy-tuloy na yun. Kung yun yung katakdaan mo di ba? Ano magagawa ko natin? Katakdaan mo na yun, mapipigilan mo ba yun? Hindi mo na mapipigilan yun. Yun na yung itinakdaan niya Abay Hawa sa'yo. Di ba? Siguro baka yung iba kaya natatakot na mamatay dahil Brad, kasi ngayon ko lang naisip na gumawa ng kabutihan kung kailan ako malapit na. Kaya nga sinasabi ni Pablo, kung habang mayroong pagkakataon, sabihin habang malinaw pa yung ating mata, yung ating pandinig, habang may kakayahan pa. Minsan kasi, pati nga yung isip natin, ito, mapupunay, lalo ho ng mga medyo senior na, na minsan may isang word na nung una, napakabilis mong ma-pick up. Pero minsan parang hinahanap mo, nawawala yung salita, yung word. Dati kabisado mo. Ano yun? Senyalis na ng ano. Di ba? Minsan may mga talubata, ganun din. Sana bago dumating yung punto na yun, nakagawa tayo ng kabutihan. Hindi lamang yung sarili natin. Kasi ang tao ho, laging sarili ang iniisip. Pero kung yung sinasabi ho natin na, o sinasabi ng kasulatan na, hindi na pala atin to
Hindi na pala ito atin. Ibig sabihin, o di, huwag natin siyang gamitin para sa pakikapid, huwag natin siyang gamitin sa pangangalo niya, huwag natin gamitin siya sa pagnanakaw, huwag natin gamitin siya sa panloloko, huwag natin gamitin siya sa pagsisinungaling, dahil hindi na ito atin eh. Di ba? Sa kanya na yun eh. Oo. Tapos, gamitin na natin lang ito, banal siya, mabuti siya, di gamitin natin sa kabutihan. Itong katawan na ito. Di ba? Sarap! Doon makikita na natin. Ito pala yung kagalakan, ito pala yung kapayapaan, ito pala yung pag-ibig. Yung dati-dati hindi natin nagagawa. Pagbibigay ng tulong, dati hindi man natin nagagawa yan. Ngayon, nagagawa na natin. Kahit minsan hirap, pero andun yung galak mo na makatulong ka, makapag-ambag kahit maliit. Di ba? May galak ka. Nun, nag-iisip pa Oo. Bago bitawan yung isang bagay, ang tagal, umiisip. Hindi niya alam na yung ginagawa niya, ano rin sa kanya yan Hindi ba? Sa kawalan ng pananampalataya. Joel Suela, Brahman, yung baka ibang doktor ginagamit po yung pangalan ng Diyos, hindi naman kilala si Abayawa. Lahat naman Lahat naman lalo yung ngayong mga doktor naging nagbablog na. Ginagamit din nila yung salitang Diyos, yung Panginoon. Siyempre, para makahatak din ng mga kliyente nang bibili ng kanilang produkto. Diba? So yun po, lomi po na Abayawa bukas, ituloy po natin. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abayawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ng pag-ahari, ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, pagpalain sa bawat segundo, minuto, oras na atin pong nilalagay. Sana makintal sa ating isip na hindi na pala ito akin. Paubaya ko na ito kay Abayawa, itong katawan na ito. Kung kunin niya, kalooban niya yun. Di ba? So, kung kanya ito, hindi na niya ito para pahirapan. Kanya na Sana nakuha ko yung punto. Muli, maraming salamat sa lahat po ng ating mga kapatid, sa lahat po ng ating mga non-viewer. Isang magandang hapon po sa ating lahat.